Nakakahaggard ang holiday traffic mula EDSA hanggang pauwing probinsya. Dagdag sakit sa ulo pa ang nakambang 2 araw na protesta ngayong weekend ng mga driver ng ride-hailing app. At live mula sa EDSA Ortigas, nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, gumagalaw ba mga sasakyan dyan ngayong huling Biyernes bago magpasko? Yes, Bok, no, hating gabi na pero madami pa rin nga yung mga sasakyan. Nandito tayo ngayon. Dito yan sa EDSA Ortigas, dito sa northbound, dito sa Mandaluyong. Kung makikita nyo nga dito sa aking likuran, marami na nga yung mga dami ng mga sasakyan. Bagamat hindi na siya tukod, moving naman siya. Medyo mabagal nga lamang yung daloy ng trapiko. Pero dun sa kabila naman sa EDSA southbound sa Ortigas, tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko. Samantala nga, dun sa mga nakausap natin na ilang mga nag-Christmas shopping, hirap silang makasakay dahil nga rin hirap makabook ng mga hailing apps. Hindi lang traffic ang hassle ngayong Christmas season. Maging ang mga nag-Christmas shopping, hirap ring makauwi. Paano hindi makabook sa hailing application, mapamotor o kotse? Halos 1 hour na po kami nag-aantay. Madami pong sasakyan. Gusto na po magpahinga pero hindi pa po makauwi. Antay lang po. Asahang mas bibigat pang trapiko ngayong weekend at posibleng mas maging mahirap din ang pagkukommute Lalo't magsasagawa ng 2 araw na protesta ang ilang grupo ng Transport Network Vehicle Services o TNVS sa Metro Manila, Pampanga at Cebu. Para yan iprotesta ang senior at PWD discount na ipinapasan sa kanila ng mga TNVS company kahit pa may utos ang LTFRB na ang kumpanya dapat ang sasagot nito. Kung hindi agarang ibabalik bago magpasko ang refund ng 20% discount na matagal na dapat pinapasan ito ng TNCs at hindi po tayo babalik sa Grab. Mahirap yan lalo na sa mga papuntang terminal at pauwing probinsya. Halos fully booked na ang mga air-conditioned na bus na biyaheng pa Bicol. Ang masaklap pa, higit 8 oras delayed ang biyahe. Ang tindi kasi ng traffic na madaraanan sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur matapos bumigay ang bahagi ng kalsada dahil sa sunod-sunod na malakas ang ulan. Almost lahat po ng schedule namin delay, 7 hours. Priority namin yung mga advance booking, ma'am. Ayon sa PITX, posibleng pumalo ng 200,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong araw hanggang Lunes. Hanggang January 6 naman, posibleng umabot daw ng 3 milyon ang pasahero sa PITX. Dagsa na rin ang mga pasahero sa mga paliparan. Higit 4 na milyong pasahero ang inaasahang babiyahe ngayong Pasko hanggang bagong taon. Paalala sa mga pasahero, maglaan ng 3 hanggang 4 na oras bago ang flight. Balik tayo dito sa EDSA, Bok, no? Kung makikita nyo nga dito, simula ngayong araw sa provincial buses ay pwede na silang dumaan dito sa EDSA. Simula yan alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Pero pagdating na December 26 hanggang January 5 ay pwede na silang dumaan 24 oras o buong araw dito sa EDSA. Bok. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.